Hey, good morning. So, deep tayo sa ating AI powered channel. It's about a gaming channel, no? So, Call of Duty Mobile. Tingnan nyo, meron akong is powered by ChatGPT. Uh, so like this one, ito yung stock niya, di ba? Pag nakita mo, Rumble Time, Call of Duty Mobile. Yan ang screenshot niya. Parang boring na ano, no? Kasi nauuso ngayon yung may mga fonts, may mga binabasa. Yun ang nauuso ngayon. Wala. False alarm. So, ang ginagawa ko, gaya yan, get suggestions from Gemini or ChatGPT. So, bibigyan kanya ng samples. Actually, I remember, no, siguro nung dating gumagawa kami, pag gumagawa kami ng mga ganitong artwork, ang presyo namin, siguro mga 20 years back, no, is $100 a piece. $100. Ngayon, nag-ano lang ako sa Gemini and ChatGPT na bigyan ako ng design my thumbnail. So, ang ginagawa nito, binabasa niya yung video. Yung video is 10 minutes lang, oh. Yung gaming video, yung entire game yan, eh. 10 minutes long, 10 minutes and 27 seconds. Inaano niya na, oh. Just a sec, sabi niya, just a second. So, binabasa na niya. So, yung aking dating pinaghihirapan namin ng siguro, sabihin na nating 3 days working time, up to 1 week, kung may revision, gagawin lang niya ng in a few seconds. At ito naman talaga ay kaakit-akit kung meron kang creative appeal. Kasi yung Gemini and yung mga chat, GPT, yung mga AI, tinitignan niya na yung demographics ng mga bata. Yung demographics mo, kung sinong nanonood ng mga games mo. Usually mga bata. No? So titignan nila kung ano yung appealing ng mga characters dyan. Tapos itong mga nakukuha, minsan bibigyan kanya isa, dalawa, tatlo. Tignan mo kung ano yung naibibigay niya mga samples. So, this is siya mismo ang gumagawa ng mga ideas na 'yon, no? Siya mismo, hindi ako. So automatically ginagawa niya ako ng napakagandang. Tignan niyo to. Ang title lang ng video na to is Underwater. Wala naman talagang monster sa ilalim ng tubig. May dagat kasi yung game, no? Pwede kang dumangoy, pwede kang mag speedboat, jet ski, no? Wala talagang monster. Naglagay siya. Or maaaring may monster sa video pero hindi ko alam, no? Hindi ko pa siya na-meet. Ginawa niya na kagad, oh. Close call. Underwater. Siya may gawa lahat niya. Tapos ito naman, 1 versus 1. O, tignan mo. Ang gaganda ng mga ginagawa. Ito naman yung Batmobile. Dun sa scene. Siya ang gumagawa ng pinaka bright yellow na text which is very good hook. Pinaka magandang hook na, ayun na sinabi ko lang, napakagaling ng kalaban ko. Binigyan niya ng image yung kalaban ko. Ito, medyo nagkakamali siya kasi mayroong character dito, si Snoop Dogg. Si Snoop Dogg yung singer, yung rapper. Yun talaga ang character dito, pero hindi niya ma-analyze na si Snoop Dogg. Hindi niya kilala si Snoop Dogg. Nagbigay siya ng dog. Ng isang dog. Yun ang parang na-convert niya Snoop Dogg. So, hindi pa siya perfect, no? Ito naman dito, Hadouken. Nagkaroon ng Hadouken sa Street Fighter. Sinama nung game yung Hadouken doon. Nandun yung mga Street Fighter characters. Kaya tama to. CODM Hadouken. Diba? So, nagkakaroon ng gagandang mga thumbnails na in an instant. No? Ayan o, tignan mo to. Ang title ko ito, Rumble Time. Tignan mo yung ginawa niya. Total Chaos. Yung tao na to, hindi ko kilala yan. Pero mukhang gamer siya na mga appealing sa mga youngsters. Kasi bata eh. Alam na may ilagay ko yung mukha ko dyan. Diba? Tapos, Rumble Time, Total Chaos. Ang ganda, oh. Ganda ng artwork niya. So, sisave ko yan. So, yun yung mga hooks. Depende sa analysis ng AI. And this is AI free version, ha. Hindi pa to yung pinaka-professional. Kasi kung
Kaya binigyan pa niya ako ng dalawa, oh. Ayun oh. So, ito kung gusto ko rin daw, ito naman, kunwari hinahabol ako ng aso kasi doon sa game may naghahabol ng mga aso. Merong kunwari meron kakamping aso, hahabulin yung kalaban mo. Ayan, kunwari trap. Hindi ko siya gusto, mas gusto ko yung isa. Kaya nasisave ko, sayang eh. Hook pa rin siya. Kahit ilagay mo siya sa ibang games dito sa channel mo, ibang video, hook pa rin siya. So, diba? So sis, ikakabit na natin ha. Natanggalin ko na yung dati. So kita nyo, simple in just seconds. Imbis na magbayad ako ng $100, magantay ako ng 3 araw. Kita nyo yung ginawa nung video doon. Actually, kahit alin dito sa mga thumbnail to ilagay ko, maghuhook yan sa mga bata eh. Para panoorin yung video. Kasi ang gagawin nila, ito yung tinatawag na nauso yung salitang clickbait. No? Minsan yung thumbnail mo wala sa loob ng video. Bawa, sabihin mo, hahanapin nila tong character na to, hindi naman pala lumabas sa loob ng video. Kaya na-hook sila dahil nakita nila yung character, ang ganda. Ang ganda ng graphics sa thumbnail, pero actually wala sa loob. Kaya nauso yung sinasabi nilang clickbait na ayaw din ng ibang tao kasi parang parang fake, no? Dahil wala naman pala yung character na tinuturing mo na sa loob, no? Pero ikaw, nood ka ng nood kasi inaabangan mo, nalalabas siya. Papanoorin niya yung buong 10 minutes. Diba? Mapapanood niya yung mga advertising, lahat. Kakahanap ng thumbnail mo na hindi naman pala lalabas. Tapos, kung ikaw hingi ka ng tulong sa AI para pagandahin yung channel mo, yun ang isasuggest ni AI. Sadly, ibig sabihin, sa lahat ng mga viral vloggers sa buong mundo, ganyan ang style nila, clickbaiting. May pagka-fake news. Tsaka may pagka-cinematic na rin. Ibig sabihin, pag hindi, ang nangyayari kasi ngayon, pag hindi mo nagagawa sa tunay na buhay, sineset up na. Para ng production ng di ba, kagaya ng may mga nagkaka-holdapan, yun. Siset up nila yun. Yung holdupper, kasama rin nila. Yung na-hold up, yung kunwari may darating na pulis na binaril yung holdupper, kasama din nila yun. It's like a production na hindi na siya yung talagang totoong buhay. Kaya yun ang sinasuggest ng AI. Fake all the way. So talagang nagiging fake na ang mundo natin. Lahat na lang. Tapos yan, nag-click yan sa mga politics, sa religion, sa lahat. Pati mga weather forecast, no? Lahat ng mga news na lumalabas ngayon, ina-adapt na lang nila dun sa kung saan sila kakabig, no? Kaya kita mo yung mga sinasabi lang pananakop, di ba? Sabihin kanila tong lugar na to, no? Ang talagang tamang balik diyan pagka inaangkin yung lupain natin, angkinin din natin lupain nila. Kasi parang parang nambu-bullshit na lang sila, bullshit na rin natin sila kasi puro ganoon nangyayari ngayon eh. Sa mundo puro nonsense na. Wala nang facts, no? Lahat na lang gusto biglaan, hindi na dumadaan kung makakalusot ka sa rules. Kahit na nung pumapasok ako sa mga kumpanya, yung mga BPO, kagaya niya, 18 months ako sa BPO. So, may pagka-politics din talaga. May pagka-politics. Alam mo, dahil yung dumating ako dyan, andyan pa rin pagka-journalist ko as a vlogger. Tsaka nag-research ako bago pumasok sa dalawang BPO na pasukan ko. So, may mga matrix, no, may mga KPI. Yan sinasabi na ng mga dating nag-research yan na minamanipulate lang yan. Minamanipulate lang yung matrix at KPI. So, naniniwala naman ako. Kaya nga. Kasi may mga nakikita ako mga tao doon, lalo na yung mga nauna, na flawless sila. Alam mo yung flawless? Wala silang mali. Sa trabaho, walang mali. Kasi yung iba, minamonetize pala yun. Pagka wala kang mali, maganda yung matrix mo, yung performance matrix kuno. Pag maganda, bibigyan ka ng pera, additional sa salary mo. So yun, minamanipula yun. Minsan sasabihin nila, gagawin nating flawless 100%, hati-hati tayo dun sa babayad sa'yo. No? Ganun. Magtataka ka naman, hindi naman siya apples to pears yung trabaho. Hindi naman, halimbawa yung customer, hindi ka naman makakuha ng sa buong isang buwan, makakuha ka ng lahat ng customer mo matutuwa sa'yo. Imposible. Imposible dahil parang mong sinabing isa lang ugali ng mga tao. Pero siya, all of a sudden, itong mga tao na to, na namamanipulate nila yung system, no, parang politics din, no? Dadala ka ng kaso sa Supreme Court, ikaw pala naglagay ng mga tao sa Supreme Court, di ba? Pupunta ka sa barangay, kuya mo pala yung barangay captain, no? Pupunta ka sa mayor, kunwari, dadalhin sa mayor yung kaso, ninong mo pala sa kasal yung mayor. So parang may manipulation system din talaga.
No? So, ganun nga, 100%. Tapos nakikita ko, yung trabaho niya, nakita ko na kagad eh. Sabi ko, there's a method to this madness. Yung trabaho niya, delikado na. Ibig sabihin, 13 agents na dumaan doon sa taong galit na galit. Nung napunta sa kanya, hindi niya pinansin. Dinedma niya. Hindi niya sinagutan. Para hindi mapunta sa kanya yung negative feedback. Kita mo yun, pero bawal yun kasi avoidance yun. Iniiwasan mo yung trabahong para sa'yo. Iniiwasan mo para maganda yung matrix mo. No? Tapos ito, sa quality, siyempre may magre-report, no? Ba't mo di pinansin to? Dapat to pupunta sa quality control. Eh mga dati pala niyang kasama yung quality control, dati niyang kaibigan, sila yung mga nauna. So nandun na yung parang ano na nga, mayroon nga method to the madness. Foolproof, ika nga. Tapos yan, testingin nila yan eh. Kung makakalusot, gagawin na nilang way of life. No? Kung makakalusot, ganito ang way natin para lagi tayong maganda record, no? Mabango. Ganito, hindi tayo tatamaan ng mga ano. Tapos yung mga meron pa nagsasabi na ito negative feedback ayaw nila ng negative feedback, pinapasa nila sa iba. Let's say may bagong dating. Yung mga trainee. Wala pang kaalam-alam yung mga trainee sa method, no? Lilipat nila yun basta mahihirap yung mga tatrabahuhin, lilipat nila dun sa mga baguhan yung mga negative feedback, no? Para ma-acquire nung bago yung masamang feedback, no? Wala nakakaalam. So ibig sabihin, di ba, pananamantala yun? Pananamantala in a simple sense na nandun ka lang sa isang company na tumatanggap ng high school graduate, di ba? Meron pa rin manipulation na gano'n. So parang it's everywhere, no? Yung alam mo yun, papasok sa trabaho, testingin mo kung uubra, kung pwede. Parang nasa dugo na, nasa nakakagis na ng mga Pilipino, no? Kaya kahit anywhere ka magpunta, ang dami pa rin nagkakalat, nagtatapon. Ang dami pa rin. Kagaya dito sa factory sa tapat namin, alam mo namang mga edukado yung mga tao dyan dahil di naman sila makakapasok sa factory ng wala man lang basic education. Nagkakalat. Araw-araw, tinatapon nila sa kali yung mga water bottle, mga cigarette, gano'n, mga balat ng candy. Tapos hindi lang yan. Maski sa BPO na pupuntahan ko, kung saan kami nakatambay, ang daming basura. Eh sigurado naman yun, galing naman yun sa middle class family, no? Pero hindi pa rin nila na-adapt yung pagiging malinis, no? Para silang mga primadona na pagtatapon may susunod sa kanilang tigapulot. Kaya ang dumi-dumi ng Pilipinas dahil yung mga Pilipino mismo, yun ang alam nilang tama. Either sobrang tamad, no? Kahit alam nilang masama yun, sobrang tamad, o iniisip nila, wala namang manghuhuli sa akin. Hindi naman ako makukulong sa pagkakalat. Or, para may trabaho yung tigalinis. Alam mo yung mga ganun? Naalala mo yung mga lumalabas sa mga akap-akap na kailangan mabidyoan sila, nagwawalis. Tapos sila mismo nagkakalat, tapos wawalisin nila, bibidyoin nila. Parang ganun na talaga yung Pilipino. Hindi mo siya makagaya sa kagaya ng mga Japanese na nursery pa lang. Tinuturuan na talaga yung pagiging gentleman, pagiging magalang, no? Pagiging malinis, na sinasabi yung paglilinis ng sarili mong classroom is a way of life, is a normal, para din sa iyo yan, para yung clean as you go, di ba? Tinuturo yan sa mga company, clean as you go. Pero ang punto dito, pag nandun ka naman sa ibang bansa, let's say Saudi Arabia, sumusunod naman yung mga tao. Nagpapalusot pa rin, pero konti na lang. Meron lang talagang matitigas ang mukha talaga ng mga Pilipino na kahit na nasa Saudi na gumagawa pa rin ng alak or nagbebenta pa rin ng drugs. No, usually mga nagbebenta ng drugs sa Middle East, mga chemist na Pilipino na galing sa mga candy factory, ganyan, or bubble gum factory, gagaling sa mga chemicals. Dadala nila doon, tapos sila magbebenta ng mga chemicals. Sky's the limit ang presyuhan dahil Middle East yun eh. Mahigpit doon, pupugutan ka talaga doon. So nagagawa pa rin ng Pilipino yun doon, no? So kagaya nga nito, sinasabi ko sa inyo, AI, ganito na ginagawa sa atin. Nakakatulong. Pero alam niyo kung bakit, sinasabi ko sa inyo, bawat thumbnail na yan, nakakasingil ako dati ng $100 a piece. Tignan mo ngayon, wala ka nang masingil. Wala ka na talagang masisingil. Sasabihin mo, tinutulungan ka ng AI, pero ang nangyayari ngayon, wala na siyang halaga.
Yung paggagawa ng mga magagandang thumbnails, wala na siyang halaga. Unang-una, yung artwork, original. Dahil minanipulate ng AI eh. Hindi yan kinopya sa iba, yung mga background niyan. Hindi yan kinopya sa iba, papasayan. Walang copyright yan. Walang copyright infringement. Tapos yung mga models, hindi rin magrereklamo yung mga models dahil hindi naman sila tunay na tao. No? Tapos yung balance, yung color balance, tapos yung nilagay niya yung logo ko, naglagay siya ng fonts, no? In the font industry, meron pang nagmamay-ari ng mga font types, no? Usually, magagandang font types dati, binabayaran pa yun. May rights ka pa dapat sa font na yun. Pero ngayon, tignan nyo, gagawa ng font, kinolorize, 3 kulay, ni-resize, oh, ang ganda. Binalance, yun ang matindi sa lahat. Kinreative balance na iniisip ng AI na makaka-hook yan sa demographics mo ng mga bata, no? So that's one, hindi ka na makakasingil. Pinadali niya buhay mo pero pinahirap din niya kasi hindi ka na makakasingil diyan. Kasi sasabihin lang nung kliyente mo, magkano singil mo sa thumbnail? $100. Ay hindi, $1 na lang kasi madali lang gawin yan sa AI ngayon. Nakukuha nyo? Magagawa mo yan ng madali pero hindi ka na rin makakasingil. Kasi nagkalat na yan eh. Para mo sinabing kung nagkalat ang ginto sa kalsada, hindi mo na yan maisasanla ng mahal. Hindi na rin yan tatanggapin sa sanlaan kung nagkalat na ang ginto. Kuha mo yun, abundant na, hindi na yan magkakaroon ng value. Nagkakaroon lang ng value yung mga bagay dahil scarcity, di ba? Kagaya ng mga artist na namatay na, maalang nila, dahil wala na sila, no? Mga signature ni Elvis Presley, mga sulat niya, ni Muhammad Ali, hindi mo na yan mauulit kasi patay na yung tao. So, sky's the limit na mga presyuhan yan, no? So, ganyan. Hindi mo alam kung nag-forward o backward ba tayo. Let's say, kagaya nito tingnan natin 2026 na, napaka-modern na ng panahon. Pero ito, salita, forthwith, di ba? Forthwith. The word forthwith is an adverb which means immediately, at once, or without delay. According to vocabulary.com and Merriam-Webster.com. Diba? Example, the judge ordered the prisoner to be released forthwith. Pag sinabing forthwith, in Tagalog, agad-agad. Agad-agad. No? Bakit in this modern age, hindi na yan ang ganyan? Ang sasabihin ng mga tao, mali yan, fake news yan, sana ma-rape si Merriam-Webster. No? Bakit gano'n na ngayon ang panahon? Kaya ang dami nagkakaroon ng anxiety, mga kabataan. Hindi nila alam kung saan ba sila tutungtong. Lulutang na ba sila sa tubig sa panahon ngayon? O pwede na ba sila makalipad kagaya ng mga ibon? Hindi na nila alam kung ano. Kaya dami nagkaka-anxiety ngayon, dami nagtatago kasi galing itong mga instances na itong mga forthwith na ito sa mga kapita-pitagang tao. Sa mga edukado, sa mga nagtagumpay sa universidad, no? Pero ngayon, nababaluktot. Pabaluktot ko kaya kay AI kung ano talaga, pabago ko kaya, no? Pero kung tutusin mo, hindi siya parang napakahirap na salita. Para hindi. Next, bloodbath. Bloodbath refers to the brutal, indiscriminate massacre of a large number of people. Bloodbath. Yun. Bahala na kayo. So yan yan ang mga sinasabi ko sa inyong magaya itong sinasabi ko sa inyong si Claude. Claude is like ChatGPT, Gemini, ganyan. It's a part of a company that trains and makes AI and uses AI, no? So pagalingan din sila, no? Tandaan nyo, ang goal ng AI is to have autonomous jurisdiction, no? Hindi mo na siya kailangang utusan pa, autonomous. Kasi kagaya ng mga ginagawa nating mga kasi in the future kung halimbawa pupunta tayo sa Mars, 15 minutes bawat command mo, 15 minutes bago magtanggapan yung
yung machine doon, tsaka yung mga computers dito kasi napakalayo. 15 minutes. So, kailangan talaga autonomous na yung mag-decision na yung machine using AI, no? So, ganoon na ginagawa nila sa lahat, sa submarino, tanke, airplane, sa mga robotics sundalo. Ito pa yung isa, Zapier. Zapier is a no-code automation tools embedding artificial intelligence in the workflow, in the workforce. Let's say, karamihan naman ng mga trabaho natin ay monotonous, no? Paulit-ulit lang. So, ipoprogram mo na lang siya na pag may tumawag sa opisina, anong telepono niya, what's your phone number, bibigay na ng robot. Hindi na kailangan sagutin pa ng tao na nag-aantay ng napakatagal. Robot na bibigay, this is my number, 555-555-555, diba? Okay, thank you. What's your address? Ganun. Nangyayari kasi nito, meron sila mga existing websites or documentation, yung mga company. Meron ng FAQ, may contact, may get a quote, or about the company. I-scanning yun ng AI. Papascan mo using this Zapier AI. Scan my website. Tapos hanapin mo kung nandyan yung keyword na tinatanong. Let's say, quote. O, pag sinabing quote, ngayon, ito yung mga pricing. Nasa loob ng website. So, hindi na magbabrowse yung tao. Nagtatanong na lang, what's your price for this kind of job? What kind of job? Remodeling our kitchen. O, kitchen remodeling, sa search nung Zapier sa website mo. Sabihin nila, ito, 38,000 per square meter. Sasabihin niya na kagad yun. Dun sa tumawag. Yung AI hindi yung tao. Pero ikaw mismo, ikaw magpo-program sa kanya. Pag may tumawag at sinabing ganitong hinahanap niya, punta ka sa website, iskanin mo yung website natin at yun ang isagot mo sa kanya. So all you have to do, the web designer, all you have to do is update the website. Tapos yun na isasagot niya dun sa tumawag na tao using AI, hindi yung mismong tao. Inutusan mo na siya ng trabaho mo. So mangyari, wala ka ng trabaho. Tiga bantay-bantay ka na lang. Pero kung magtatagal ang panahon, wala namang nangyayaring mali dun sa aalisin ka na. Tsaka siyempre, mas mababa sweldo mo. Baba na sweldo mo, wala ka na ginagawa. Nagbabantay ka na lang kung may masisira, di ba? So, that's the dilemma of the AI. No? Hindi lang aalisin ng trabaho, kundi ida-downgrade niya yung talagang trabaho natin. Kumbaga, tayo rin natuturo sa kanya. Tandaan niyo itong Zapier AI na to. Itong Zapier AI na to is kaya na itong kumonect sa 7,000 apps. Kaya niyang pagdikit-dikitin. Kaya minsan nagtataka ka sa mga job search mo, nakalagay yan. Should be ganyan-ganyan. Marunong ka ng Premiere Pro na nakadikit sa let's say nakadikit sa ChatGPT, na nakadikit sa Google Mail, na nakadikit sa TikTok, nakadikit sa Instagram, na nagpo-post sa Facebook. Automated yun. Sabihin, isa lang ang ginawa mo, siya na bahala magpalaganap nun. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Kasi sabihin niya, itong image na to, para sa Facebook to. Pero dalhin mo siya sa TikTok, sundin mo yung standard sizing ng TikTok na popular. Tapos dalhin mo sa Instagram, sundin mo yung sizing ng Instagram. Tapos dalhin mo sa YouTube. Image lang to, gawin mo ng video. Imagine that. So yun. Tayo ba ay moving forward or moving backwards? It's up to you. Peace.